Sa isang tahimik at luntiang bukirin, sa ilalim ng isang lumang kubo, may isang inang manok na maingat na nagpapainit sa kanyang mga itlog. Araw-araw, buong tiyaga niya itong iniingatan, pinapainit, at binabantayan laban sa lamig at panganib. Konti na lang, mga anak ko, lalabas na kayo, mulong niya habang pinapapakpak ang kanyang mga pakpak sa ibabaw ng mga itlog. Isang umaga, kinailangan ng inang manok na lumabas sandali upang maghanap ng pagkain. Sandali lang ako, babalik din ako agad, sabi niya sa kanyang sarili, bago tuluyang umalis. Habang wala ang inang manok, unti-unting nagsimulang mabiyak ang isa sa mga itlog. Tik, 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 hanggang sa tuluyan itong nabasag at mula rito ay lumabas ang isang munting sisiw, dilaw na dilaw, malambot, at napakakyut. Chip, chip, mahinang tunog ng sisiw habang dahan-daang tumayo. Naglibot ang kanyang paningin. Walang ibang kasama, walang ina, wala siyang makita kundi ang mga natitirang itlog. Nasaan ang nanay ko? Inosenteng tanong niya. Dahil wala siyang makita, lumakad siya palabas ng pugad at nagsimulang magpagala-gala sa daan. Sa bawat hakbang, dala niya ang pag-asa na makikita niya ang kanyang ina. Hindi nagtagal, may nakita siyang isang kambing na abala sa pagkain ng damo. Lumapit siya at nagtanong, "Excuse me po, ikaw po ba ang nanay ko?" Napatingin ang kambing at napangiti. "Ako, hindi. Ay ho, tingnan mo, ako ay may sungay at kumakain ng damo. Ikaw ay maliit at may pakpak. Hindi tayo magkapareho." Nalungkot ang sisiw, ngunit nagpasalamat pa rin siya. "Salamat po." Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa may nakita naman siyang pato na lumalangoy sa maliit na sapa. "Excuse me po, ikaw po ba ang nanay ko?" Tanong niya muli. Tumawa ng marahan ang pato. "Hindi rin, ay ho. Ako ay mahilig sa tubig at may web na paa. Ikaw ay mukhang hindi marunong lumangoy. Iba tayo." "Ah, ganun po ba?" sabi ng sisiw, mas lalo pang nalungkot. Habang naglalakad pa siya, napansin niya ang isang ibon na nakadapo sa sanga ng puno. Lumipad ito pababa at lumapit sa kanya. "Bakit ka umiiyak, munting sisiw?" tanong ng ibon. Sumagot ang sisiw, "Hinahanap ko po ang nanay ko, hindi ko po alam kung sino siya." Pinagmasdan siya ng ibon, ang kanyang maliliit na pakpak, ang hugis ng kanyang tuka, at ang kulay ng kanyang balahibo. "Alam ko kung sino ang nanay mo," sabi ng ibon ng may ngiti. Talagang nagliwanag ang mga mata ng sisiw. "Talaga po, sino po siya?" "Ang nanay mo ay isang manok. Kamukha mo siya, may pakpak, may tuka, at hindi lumilipad ng mataas. Sigurado akong hinahanap ka rin niya ngayon." "Manok," ulit ng sisiw. "Oo," sabi ng ibon. "Halika, tutulungan kitang hanapin siya." Sabay silang naglakad pabalik sa kubo. Sa di kalayuan, narinig nila ang isang nag-aalalang tinig. "Nasaan ka na, anak ko? Nasaan ka?" iyak ng inang manok habang paikot-ikot sa paligid. "Nanay," sigaw ng sisiw sabay takbo papunta sa kanya. Agad siyang sinalubong ng inang manok at niyakap sa ilalim ng kanyang pakpak. "Nako, buti na lang at nakita kita. Kanina pa kita hinahanap," sabi ng inang manok habang halos maiyak sa saya. "Pasensya na po, nanay, hindi ko po kayo nakita kanina," sagot ng sisiw. "Wala iyon, ang mahalaga ay magkasama na tayo muli," sabi ng inang manok habang pinapainit siya sa kanyang pakpak. Lumapit ang ibon at ngumiti. "Mukhang ayos na ang lahat. Maraming salamat po," masayang sabi ng sisiw. "Walang anuman," sagot ng ibon bago muling lumipad palayo. Mula noon, hindi na muling lumayo ang munting sisiw sa kanyang ina. Natuto siyang makinig, maghintay, at magtiwala. Aral ng kwento. Ang pamilya ang ating unang tahanan. Sa oras ng pagkaligaw, ang pagmamahal at gabay ng iba ay makakatulong upang mahanap natin ang tamang landas pabalik sa ating pinagmulan.